Yo, what up sa inyo? Pag-usapan po natin, meron daw po dito na mabubulgar dito po sa panonoorin po natin ngayon. Sabi nga po ay ano na daw, mga DDS, tulog pa rin ba kayo? Sabi ng uploader, no? Dito nga po kasi sa video po na ito ay may mga bagay na ipakikita si Trillanes. May mga basihan, mga dokumentado na bagay na hindi haka-haka. Ibig sabihin may referensya, may dokumento, may resibo na beripikado. Ngayon, ayon at least dito sa sinasabi ni Trillanes na ito'y makikita mo naman talaga. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito, no? Kung ano ba yung mga bagay-bagay na ito, bakit ba mahalagang malaman ng bawat isa to, especially sa katulad na parating ngayon na eleksyon at marami pang iba. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, pisan na natin to. So ayan nga mga tol, tara hindi na tayo magtatagal pa, wala nang paligoy-ligoy pa. It is a 8-minute video, hindi ko alam kung tatapusin natin pero try natin tapusin, panoorin bago tayo magbigay ng opinion. Tara, let's go. Episode na to, pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa Kaban ng Bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate resolution para imbestigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfrego Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfrego Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018. Amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfrego Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfrego Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Skip natin yung ads, guys. Wait lang. Pinakamalalaking kontrata ng Alfrego Builders ay nagkakahalagang 181.5 million, 140 million, 132.5 million, 108 million,
at 93 million pesos na lahat ay pang-concreting o road widening. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Pareho ding B license lang ang hawak ng 2 kumpanya, pero nakakuha sila ng malalaking proyekto. Bawal po ito. Kaso, naikutan nila ang requirement na to dahil pumapasok sila sa joint venture arrangements sa mga kumpanyang may AAA license, pero kung titignan natin ang mga kontrata nila with DPWH, mismo ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go ang identified na contractor at siya pa rin ang nakapirma dito. Ganun din sa kontrata ng Alfredo Builders, mismong half-brother ni Bongo na si Alfredo Go ang identified as contractor ng project at siya rin mismo ang nakapirma rito. Ngayon, ano naman ang mali dito? Marami. Ayon sa Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, the President, Vice President, members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, participate in any business or be financially interested in any contract with the government. Ayon naman sa Republic Act 7080 or mas kilala sa tawag na Plunder Law, ang crime na plunder ay identified as any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount of 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua. In the same law, ill-gotten wealth is defined as any asset, property, business enterprise, or material possession of any person acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project, or by reason of the office or position of the public officer concerned. Also, by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection, or influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa kaban ng bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin na ba? Tanungin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang. As always, hindi po chismis ang basihan ng mga alegasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin
ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman. Tri-City Fantastic Chicken Tocino. Alright mga tol, so yan po yan, no? Ang mga mabibigat na panayam po, mga statement, mga deklarasyon po dito ni Trillanes. So kita naman po natin na yung mga kumbaga sa wika po ng madaling intindihin ng marami sa birada po ni Trillanes, alam mo may laman at pagkakuha, no, pagkadating dun sa ICC ni ex-President Duterte, ang unang naaalala ng mga tao ay si Trillanes sapagkat maging ang mga kaso na kinaharap po ngayon ni ex-President Duterte ay sa pagkakaalam ko po sila Trillanes din po ang nasa likod po nito. So ito po ay naniniwala po ako na may laman po ito at may dating, at dapat din po na aware tayo dahil meron pong batas sa ating bansa. At sa mga nakita po natin, no, kahit wala na po tayong masyadong sabihin, resibo na beripikado ng mismong gobyerno po ng sistema ng bansa po na ito ang magpapatunay na mayroon pong dapat kaharapin sila Duterte at pag si Bongo without any personal na bagay against dito kay Bato tuloy, sorry, without any personal matter na against tayo dito. Hindi ko maano yung word, yung ibig ko sabihin wala tayong personal na laban dito sa mga pagkatao po ng ating dating Pangulo at ni Bongo. Kaya lang kung may mga ganitong usapin, di ba, ako po ay naniniwala na dapat i-serve ang justice kung ano ang paglabag, kung ano ang dapat nilang harapin nila. Kung totoong may dapat silang harapin kaso dito, dapat mangyari po yun. Doon po ako naniniwala. At kung wala, patunayan po nila na sila po ay karapat-dapat sa kanilang mga posisyon, serbisyo na tila ginagawa po nila sa bayan na kinatutuwa ng marami, no? So pag-isipan po nating maigi, no? Sabi nga nila ay mabubuti man ang gagawin ng isang tao, ang susumahin ng ultimatum pa rin dyan ay yung saan patungo ang lahat ng ito. So yun lang siguro sa video na ito. Comment down below kung anong masasabi mo dito. Pag-usapan natin patuloy yan sa comment section, at please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.